Gemini. Ito yung reading mo for the second week of October. So, second week is from 8, 9, 10, 11, 12, up to 14. October 8 to 14. So, ano ba yung mga posibilidad para sa iyo, no? Itong second week. Tignan muna natin yung overall energy mo. Kung di pa po pala kayo nakaka-subscribe dito sa aking YouTube, don't forget to subscribe. Paki-like and follow na rin yung aking Facebook, Instagram, at saka TikTok. Lucky numbers mo, Gemini, Sunday. Sunday tuloy. Lucky numbers mo, Gemini, 6, 57, 36, 27, 55, 21. Pwede nyong i-pause, i-rewind kung hindi nyo nasagap kung mabilis. Lucky day mo, Sunday. Okay? Tunin muna natin yung ano ninyo. Ano ba yung overall na energy ninyo, Gemini? Transformation. A fresh new way of living emerges. Mukhang merong ano ha. Pagbabago. No? More major na pagbabago ito. Feeling ko lang. Ano man itong mga magbabago sa iyo ngayong second week. May may something na darating sa iyo. Ito ay something na bago. Pwedeng bago pa lang, bago mong ma-experience, no? Ayan, no? Bukod sa mga changes na pwede mong gawin sa sarili mo, or mga changes na pwedeng hindi mo ina-expect mangyayari sa iyo, pwedeng makakapagsimula ka dito ng something new, kung ano man itong bago na ito paparating sa iyo. Yung outcome mo, take your first step. O, begin nga. Tama. Ang sabi ko sa'yo. May kailangan baguhin. May magbabago. Pero makakapagsimula ka. Ayan, no? Kailangan mo talagang gumawa ng, ng move dito. Na magsimula. Ayan. No, sinasabi dito na take your first step. Kung kung ikaw ay nag-aalangan, ito ay senyales na huwag kang matakot mag-try o simulan yung dapat mong simulan. Excuse me guys, may silipin lang ako. Okay, hindi naman siya emergency. Tingnan pa natin iba mong energies. Pinaka-outcome dito, mukhang mapipilit ka talagang dahil nga meron na mga dapat magpalit dito o baguhin, mapipilitan ka talaga na magsimula ng panibago. Ayan. Yun yung outcome mo, Gemini. Kumbaga, ang pakiramdam ko dito, Gemini, binibigyan ka ng ng pagkakataon. Panibagong panibagong break o pagkakataon para sa iyo na magsimula uli. Baguhin yung dapat baguhin, ayusin yung dapat ayusin. O embrace itong mga pagbabagong paparating sa iyo. So kung hindi ka pa ganun ka confident or kahit hindi ka pa ganun ka sure, mukhang kailangan mong i-embrace itong mga bagong paparating sa iyo. At kung tatakot ka magsimula, mukhang kailangan mo talaga magsimula, no? Great passion. May gagawin ka sa tingin ko, gagawin mo passionately. Ito, kailangan mo siya gawin passionately. May great passion dito sa iyo
So, andun yung matinding urge, nandun yung matinding feeling na na gawin mo yung bagay na yan, kung ano man yan. Ayan, may great passion dyan. O, ang maganda dyan, kung may ganyan ka, kahit na mahirap yung gagawin mo, kahit nakakapagod, hindi mo yun hindi mo mapapansin kasi nga very passionate ka dun sa ginagawa mo. Alam mo yun. Walang kahit na anong nega yung pwedeng maka-discourage sa iyo dyan. May mga bagay na temporary, Gemini, ayan, tent. Kung meron kang di maganda pinagdaraanan, temporary lang yan. Huwag ka masyadong mag-dwell. No? Lilipas at lilipas yan. Huwag kang mag-despair. Temporary situation lang yan. Siguro parang initiation, no? Parang something na kailangan mo lang pagdaanan. Pero, kumbaga may purpose pa rin yan eh. Kahit na sa maiksing period lang ng panahon mo, may experience. May may silbi. Bakit kailangang pagdaanan mo yun, no? Plenty of material things. Wow. Wow. Ano kaya ite? Mukhang namumutik-tik ng mga material. Ano ba to? May mga paparating na biyaya sa'yo in material form. Pagiging pagiging bastante, kumpleto, no? Ayan yun. Siya? Hindi ka kakapusin. You will have plenty. Control your anger or you will be sorry. Yan, Gemini, kontrolin ang temper. Hindi ito yung time na papatol ka o pagbibigyan mo yung high blood mo. No? So, mahirap kontrolin yan pero, ayan nga, kung ayaw mong mapahamak, ayaw mong maging sorry, yun yung sinasuggest sa iyo. Kontrolin mo yung kontrolin mo yung temper mo. Huwag mong hayaan na yung temper mo, yung mag-control sa iyo. Gemini, yun yung sinasabi niyan. Wow, I am successful in all I do. Ganun ka ka-determined. Ganyan kaganda energy mo, Gemini. Oo. Talagang masisimulan mo tong dapat mong simulan sa tingin ko. Kailangan kasi magtiwala ka dito sa kakayahan mo. So, para dun sa mga Gemini dito na nag-hesitate kayo, yun yung message sa inyo ni Begin Now, nung outcome mo, and then ni King of Wands, no? Isipin mo na kaya mo yan. Para kasing dito itong King of Wands mo, kailangan mo talagang mag-initiate. Mukhang ikaw talaga yung kailangan magmula sa iyo. Ito yung nafe-feel ko. Kasi minsan si King of Wands ay leadership eh. So, sa iyo magsisimula. At kung dinadoubt mo yung kakayahan mo, ang indication niya ni King of Wands kaya mong gawin yan. At malaki yung posibilidad na magiging successful ka dyan sa gagawin mo. Kumbaga, depende na lang talaga kung paano ka maniwala sa sarili mong kakayahan. Yun Ito yung magiging mo dyan guide mo. So, pwedeng may fire sign dito, Gemini. Aries, Leo, Sagittarius energy. Meron ding counterpart o si Queen. So, pwedeng may male and female energy ng fire signs. Hindi ka lang kumbaga parang you are born for this na maging leader ka. Yan yung indication ni King of Wands. Hindi ka lang magaling mag-manage. Kaya kung dinadoubt mo kung kaya mong hawakan yan, kaya mo yan. And hindi lang yun. Ka rin? Creative. Strategic and creative. No? Kaya mong hawakan yung leadership role na yan. Kung ano man yung role na yan napapasukin mo. Baka promotion to Pwede.
Parang may nasisense ako dito na na promotion. So, pwedeng ito na yung simula mo sa pag-angat. Kasi kung mapopromote ka, nakikita ko yung road na yan. Pwedeng may uphill, downhill, pero ang importante dun yung passion, which is nagmamatch dito sa energy ni King of Wands and ni Queen of Wands, no? Very fiery yung energy mo dito, and also this card is the Phoenix. Diba? Ito yung ibon nag-rise from the ashes. Si Phoenix yun. Okay, this is a new you. Feeling ko, ang laki ng transformation sa iyo. Kung ano mang transformation ito. Yun yung overall energy mo Malaking pagbabago to para sa iyo, maganda. And then, I-feel ko very optimistic, very positive. No? Although may competition, na-feel ko, may competition ka with the 5 of Wands, pero hindi ka mag-aano dyan. Hindi ka alam mo yun, hindi ka magpapakabog. Yun, yung term. Hindi ka basta-basta magpapakabog dyan, Gemini. You will stand your ground and look for peace. So, kung may mga conflict man dito, drama, mga kung ano-anong pakeme, kung ginagawa ng mga tao na kakumpetensya mo, or naiinggit sa'yo, hindi ka dyan. Hindi ka magpapakabog. Hindi ka basta-basta magpapakabog, syempre. Unkabogable. Ang taray. Nadagdagan ka na naman ng wands. Ayan, I focus on what I want and make it happen. Ayan naman na importante Gaya nga ng sabi ko, may passion ka dito. Kaya tama to. Ko dito na very driven ka. Focused ka sa goal mo. At yun naman ang importante. Kahit na may mga ka dito, bashers, yung mga hihila sa ipababa, gagawa ng eksena, intriga, kompetensya, hindi ka basta-basta dyan, magpapakabog. Kasi alam mo yung goal mo at nakafocus ka doon sa goal na gusto mong ma-achieve. May mga bagay na magmamaterialize talaga dito. Ayan, may plenty of material things ka. So, ayan pa lang, manifestation. Ayan na may ma-achieve ka itong second week ng October mo. Gemini. Tignan natin yung love life mo, Gemini. Kung maganda rin ba. Okay. So, feeling ko, kung meron mang hindi naging magandang pangyayari sa inyo ng person mo, meron ditong magiging open para magkaayos. May healing Ayan, kung ikaw man to o yung person mo, pwedeng siya, pwedeng ikaw. Kunin nyo na lang yung tumutugma sa istorya ninyo. Open ka na magpatawad. Pero mas more on more on nagfo-focus ka na sa healing mo, pero hindi ka naman ganun katigas para hindi tanggapin yung sorry, or hindi ka ganun katigas para magpatawad. Yun yung nafi-feel ko rito. No? So, in a way, parang medyo ka na rin dito, yung paano ba? Mas tough ka na kasi kaya mong magpatawad at the same time nandun ka sa state na hindi ka na hindi ka na umaasa, no? Hindi ka na dependent. So pwedeng dependent ka, iniisip mo hindi mo kaya. Ngayon hindi. Mas yung energy mo etong second week ng October is mas
Open ka, pero ano ka, mas matigas ka na. No? Ano na-feel ko dito, road to recovery na talaga ito. Kasi may mga bagay na nirelease ka na and nakatulong sa iyo yon. Nakatulong ng malaki. Okay? Pero yung pagiging open nandoon pa rin sa iyo. Hindi ka, kumbaga hindi ka naging bitter. Yun yung magandang nangyari sa iyo. Oh, so just a matter of time. Ayan, no? Time na. Alam mo kasi, yun lang yung kailangan mo and magiging okay ka na uli. No? So, pwedeng iba sa inyo dito, naghihintay kayo, merong naghihintay, whether ikaw o yung person mo, naghihintay siya ng opportunity. So, pwedeng hindi ko alam, ano ba yung tungkol sa opportunity. Basta meron ditong naghihintay ng ng tiyempo. Tapos yung isa naman, time lang yung kailangan niya, alam niya na magiging okay siya. No? Pwede kasing yung iba nabababawan sila dito sa relationship ninyo. Ibig sabihin, pwedeng hindi ganun kalalim yung feelings, no? Kung sino man yung tinutukoy dito, merong shallow shallow na energy, no? Ito yung relasyon na hindi pa ganun kalalim, kaya siguro hindi rin naman ganun katindi yung sakit, kasi pwedeng hindi pa ganun katagal yung relationship, no? Syempre mas matagal yung pinagsamahan nyo, mas masakit pagka di ba? Pagka naputol o nasira yung samahan. Pero sa tingin ko ito, hindi pa siya yung ganun sobrang lalim na connection, no? O tingnan natin yung tingnan natin yung advice para sa iyo. Closing message. Gemini, ano ba yan? May nahulog. Dolphin, this and that are true. Duality. Card ng duality. So, ito ay yung mga bagay na kailangan mong parehong tanggapin. No? So, kumbaga, kung may mga magagandang aspeto sa sitwasyon mo, or sa relationship mo, or sa sarili mo, for sure, meron ding shadow side. Lagi namang dalawa yung version ng ng story. So, hindi pwedeng pakikinggan mo lang yung kumbaga sa hearing, hindi naman pwedeng isang side lang. Ganon din, sa maraming bagay nag-a-apply siya. And ang ibig sabihin nitong dolphin spirit, parehong valid yun, parehong mahalaga. At pareho mong dapat bigyan ng consideration o attention. Hindi lang, di ba, sa mga partnerships, pagka mahal mo yung tao, tinatanggap mo yung magagandang qualities ng person na yun, pero tinatanggap mo rin yung mga flaws, hindi lang yung mga kapurihan, pati yung mga kapintasan ng tao na yun. Ganon din yun. Ganon din sa sarili mo. So, kung may mga magagandang bagay sa sarili mo, syempre may mga tsaka din. Hindi man tayo perfecto. Pero lahat yun in-embrace natin, di ba? Yun. So, ito yung feeling ko parehong valid itong bagay na sinasabi dito. Yung light and shade, positive and negative trait, ito yun. Yung sinasabi ni Dolphin Spirit. So, pareho mong i-consider yun. Parehong mahalaga. Okay? So, ito yung mga nakuha ko. Energies mo, Gemini, itong second week ng October. Sana nagustuhan nyo, makakatulong.
kung ila-like and share nyo itong reading natin. Of course, don't forget to subscribe sa mga hindi pa po nakaka-subscribe. Good luck and take care.